Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, Ito pong nasa ating screen mga kababayan ay walang iba po kundi si Gina Lopez. Sino ba si Gina Lopez? O siya po ay isa pong Filipino environmentalist, philanthropist, at dating kalihim ng Department of Environment and Natural Resources, DENR. At ito pong si Gina Lopez ay kumokontra po dun sa mga aktibidades na ang masamang epekto ay ang pagkasira ng kalikasan, katulad po ng pagmimina. At sabi niya, kung patuloy na sisirain ang kalikasan at patuloy uunahin ng pamahalaan ang interes ng pagnenegosyo, darating po ang araw na ang magsasuffer po ay ang mga mahihirap. At ito pong si DENR Secretary Lopez, kanyang panahon bilang sekretary ay marami pong ipinasuspinde at ipinasarang mga minahan. At dahil po doon ay ibinasura ng Commission on Appointments ang pagkakatalaga kay Lopez bilang kalihim ng ahensya. Sabi ni Gina Lopez, who suffers if you kill the environment? It's the poor. Basahin po natin itong report. Ayan mga kababayan. Muling binalikan ng mga netizens ang babala noon ni yumaong Filipino environmentalist, philanthropist at dating kalihim ng Department of Environment and Natural Resources, DENR, Gina Lopez, laban sa masamang epekto ng pagkakasira ng kalikasan kung patuloy na uunahin ng pamahalaan ang interes sa pagnenegosyo. Tila naging propesiya ang mga salita ni Lopez noon matapos ang katakot-takot na pinsalang idinulot ng mga pagbaha na dala ng Bagyong Tino sa Kabisayaan na iniugnay ng marami na mas pinalala ng pagkasira ng kalikasan dahil sa iba't ibang aktibidad kagaya ng pagmimina sa mga kabundukan. Matatandaan na noong nanungkulan bilang DENR Secretary si Lopez ay maraming operasyon ng minahan ang pinasara at pinasuspindi nito. At dahil dito mga kababayan, ay ibinasura ng Commission on Appointments noon ang pagkakatalaga kay Lopez bilang kalihim ng ahensya. Pakinggan natin mga kababayan itong si dating Secretary Gina Lopez. But you cannot kill the environment because if you kill the environment, you kill everything. One-third of the Filipino depends on our natural resources. Sino ang nagdudusa pag winawasak yung kalikasan? Sino? Yung mahihirap. That's the fact. The rich have air cons and all like this. Who suffers if you kill the environment? It's the poor. And whose duty is it to protect our people? It's the government. And when you make decisions based on business interests, you have shirked your responsibility. You have lost the moral ascendancy to rule the government because to you, business and money is more important than the welfare of our people. So take it to that. But you cannot... Okay. So yan mga kababayan yung viral ngayon na binalikan ng mga netizens. Yung kanyang pahayag na kung saan talagang pinaglalaban niya ang kalikasan. Ito mga kababayan na basahin natin. Regina Paz Gina Lopez. Siya po ay pinanganak December 27, 1953 at siya po ay pumanaw noong August 19, 2019. Siya po ay Filipino environmentalist and philanthropist who served as Secretary of the Department of Environment and Natural Resources in an ad interim basis under the Duterte administration. Pinaglaban niya ang kalikasan noong nabubuhay pa siya, kaya tama lahat ng sinasabi niya. Diba? Ulitin natin mga kababayan. Ulitin natin, balikan natin itong sinabi ni Gina Lopez. But you cannot kill the environment because if you kill the environment, you kill everything. One-third of the Filipino depends on our natural resources. Sino ang nagdudusa pag winawasak yung kalikasan? Sino? Yung mahihirap.
That's the fact, the Richard air cons and all like this. Who suffers if you kill the environment? It's the poor. And whose duty is it to protect our people? It's the government. And when you make decisions based on business interests, you have shirked your responsibility. You have lost the moral ascendancy to rule the government because to you, business and money is more important than the welfare of our people. So take it to that. But you Okay. So yan mga kababayan. Kung nakinig lang po tayo kay Gina Lopez, malamang hindi po sana nangyari itong nangyari sa Cebu. At mind you mga kababayan, meron pong parating na panibagong bagyo dito sa ating bansa. Ito po mga kababayan, si Bagyong Uwan. Kung makikita po ninyo sa screen, ay kasinlaki na po ng buong Pilipinas. Kaya po nagpaalala po ang Pag-asa ng maagang paghahanda. Mga kababayan, baka dumaan daw po sa Pilipinas itong si Bagyong Uwan at ito raw po ay super typhoon. So malamang siya ay dumaan dito sa, sabi nila Biyernes ng gabi, pero mukhang hindi yata Biyernes ng gabi. Mukhang Linggo po. Linggo at Lunes natin siya mararamdaman. At talaga pong napakalakas na ito. Kaya sana po, pagdasal natin itong ating bansa na sana po ay wag po maulit itong nangyari sa Cebu. Alam nyo mga kababayan, itong mga malalakas na bagyo, ito po ay talagang dumarating po ito. Pero po, meron din pong mga bagay na nagpo-protekta sa atin. Katulad na lang po nito. Ito po mga kababayan. Ito po ang Sierra Madre. Ito pong bundok na ito ang humaharang po sa bagyo para hindi po malakas ang impact niyan sa kalupaan. Ayan po, Sierra Madre. Ito po yung yung sinasabi nila na talagang humaharang doon sa hampas ng talagang hinaharang niya para po maprotektahan itong ating mga kababayan. Pero tingnan nyo na itsura ng Sierra Madre. Ayan po ang ginawa ng mga hayop, ng mga negosyante, na ang iniisip lang ay puro pansariling kapakanan, puro pera, mga kababayan. Tingnan ninyo. Kaya nga may panawagan, Save Sierra Madre now. Hindi ko maintindihan, anak ng toko ang gobyerno, bakit pinayagan ninyo etong ganitong klaseng pagsira dito sa ating mga likas na yaman. Lalong-lalo na itong Sierra Madre. Dati pa natin alam na ito ang nagbibigay ng proteksyon sa ating mga kababayan. Kasi hinaharang niya yung bagyo. O tingnan ang bahagi ng nakakalbong bundok ng Sierra Madre sa bayan ng Dinapigue, Isabela. Ayon sa pahayag ng Dinapigue Mining Corporation, ng kanilang minahan ay nasa labas daw ng Sierra Madre Protected Area. Mga buwaka ng kahit pa sabihin yung nasa labas yan, nasa Sierra Madre pa rin yan. Tingnan nyo itsura na kinalbo nyo na yung Sierra Madre. Ayan mga kababayan, kinalbo na nila Kinalbo na ng mga hayop na ito Ayan tingnan nyo nga. Ayan mga kababayan, yung mga imahe na ginawa nila dyan sa Sierra Madre. Ito po yung nagbibigay proteksyon Ito po yung sumasalo doon sa hampas ng bagyo. Malalakas na hangin. Tapos tingnan nyo ginagawa ninyo. Anak ng... Mas inuuna nito pera So dapat hindi ito hindi ito pinayagan ng gobyerno, kaya tama yung sinabi ni Tama yung sinabi ni Gina Lopez. Bakit mas inuuna ninyo yung negosyo ninyo? Mas inuuna yung negosyo ninyo. Na imbis protektahan itong mga tao, na ito nga, sino ba dapat ang nagpoprotekta sa tao? It's the government. And when you make decisions based on business interest, you have shirked your responsibility, you have lost the moral ascendancy to rule the government because
to you, business and money is more important than the welfare of our people. Matindi na ito mga kababayan ha. Hindi po siya na-appoint. Hinarang po dun sa Commission on Appointments. After ilang namayapa po itong si Gina Lopez. Siguro hindi niya na po kinaya yung stress. Sa sobrang pagmamahal niya po sa kalikasan. Talagang hindi niya matanggap na itong gobyerno na dapat pumoprotekta sa taong bayan, ito pa yung pumapatay sa taong bayan. Sa Cebu, yung dolomite mining, yung nilagay pala na dyan sa Dolomite Beach na yan, ay galing dun sa sa Cebu. O tingnan nyo, ano nangyari. Tama yung tanong niya eh. Sino yung nagdudusa kapag winawasak yung kalikasan? Sino? Kayo bang mayayaman? Kayo ba na nakatira sa magagandang magagarang mga bahay tapos mga ligtas na mga komunidad? Sinong naapektuhan? Yung mga mahihirap na hindi makapili kung saan sila titira na mas na safe kasi doon sila nakatira. Doon na nila namana sa kanilang ninuno yung kanilang tinitirahan. Tapos ang ginagawa nitong mga negosyante na puro pera iniisip ay sinisira ang kalikasan. Ayan mga kababayan, parating na naman. Parating napakalaking bagyo, napakalawak, napakalakas. Tapos etong poprotekta sa atin na Sierra Madre, kinakalbo nyo, mga hayop kayo. Kaya mga kababayan, mag-iingat po tayo sa darating na araw. Sapagkat dapat paghandaan po natin ito. At sana po ipagdasal po natin ang ating bayan. Dahil sa mga kagagawan ng mga swapang sa kayamanan, ang naapektuhan po ay mga ordinaryong Pilipino. Tayo pong may hirap. Kaya nga nag-viral uli etong si Gina Lopez. Kasi kung nakinig lang tayo kay Gina Lopez noong mga panahon na yan at hindi pinayagan ni Digong Duterte yung pagmimina, sana'y hindi nagkaganyan sa Cebu. At sana wala talagang mangyari katulad sa Cebu sa darating na mga araw dahil nga po sa parating na bagyo. Kung nakinig lang sana tayo kay Gina Lopez. Pero matindi. Itong gobyerno na dapat po protekta sa atin, sila pa. Parang nga nangyari, sila pa ang pumatay dito sa ating mga kapwa Pilipino. Grabe. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Pagdasal po natin itong ating bansa. May parating po na bagyo. Pag-iingat po tayong lahat. Ito po nakakatakot mga kababayan. Tingnan nyo yung paligid ninyo ngayon. May araw, maliwanag, tahimik. Minsan po, yan po yung yung calm before the storm. Di po ba? Akala nyo po, napakaganda ng panahon, maaraw, tahimik. Pero po, baka ilang oras lang makikita nyo yung hagupit ng bagyo. Na sana, eto nga pong Sierra Madre ang magpoprotekta sa atin. Sana po ay protektahan pa rin niya tayo. Kahit ganito ginagawa natin sa kanya. Siguro doon po sa Cebu, nagalit na po ang kalikasan dahil sa ginagawa nila. Biruin mo, tatayuan ba naman ng housing, ng residential? Netong si Slater Yang, isa po yung sa sinasabi nilang dahilan Kaya nagkaganyan sa talagang binhaang dyan sa lugar na yan sa Cebu. O ganun din po sa pagmimina, pagkakalbo ng bundok dyan sa Cebu. Pati yung Dolomite. Yung inilipat dun sa Maynila yung lupa. Ano ba silbi no? Bakit gagawin mong beach yung Alam niyo nung kabataan namin, napakasimple lang ng Manila Bay. Doon lang yun. Malinis pa. Every weekends na doon kami
Nakaupo lang kami dun sa Baywalk. Tapos yun, mahangin. Hindi mo na nga kailangan ng dolomite na yan eh. Mukhang ano nga lang yan eh, mukhang pinagkakitaan lang yung dolomite na yan eh. At naging sanhi pa ng trahedya dyan sa Cebu. Sama-sama na po lahat eh. Nagpatong-patong na. Dolomite, yung tinatayo mga residential houses, sinisira po ang bundok, pati yung mga mina-mina. Ayan po, lahat po yan. Wala na po kasing sumasalo eh. Imbis na sana yung mga puno isasaluhin, yung tubig, sisip-sipin ng mga puno, yung mga tubig na dumadaan dyan po sa bundok. Hindi na po nagagawa. Kasi nga po wala na yung mga puno eh. Napupunta na po dyan sa baba. Sinasalo po, nagiging basin. At pagkatapos, pagkaragasa ng baha, ano nangyari? Baka may portion pa ron. Na hindi na po dumadalo yung tubig kaya na-stuck. At yung mga flood control projects na dapat kokontrolin yung baha. Kaya nga flood control, kokontrolin eh. Iiwas mo sa mga tao sa residential areas. Ano nangyari? Nawasak. So napunta dun sa residential area. Kaya marami po naapektuhan. Sama-sama na lahat. Corruption. Siyempre, yung mga negosyo, gustong yumaman, kahit alam nila na maapektuhan itong ating mga kababayan. Wala po, ganun na po ang kasakiman, mga kababayan. Nakakalungkot, kaya sana po ay pagdasal natin sa ating Panginoon na wag na po maulit yung nangyari po dyan sa Cebu. Lalong-lalo na ito sa darating na weekends. Mukhang malakas po talaga ang bagyo. Ayun po ang sinasabi ng Pag-asa. Kaya tayo po yung maghanda. Panalangin natin yung ating bansa. At sana malusaw. Kung di man malusaw yung bagyo, iiwas po dito sa ating bansa. Wala pong imposible sa Diyos. Wala po tayo sabay-sabay magdadasal. Wala pong imposible sa Diyos. Nothing is impossible with God. Pagdasal natin mga kababayan na yung bagyo, kasi sabi nila, kung susundin mo yung kanyang ruta, tatama talaga sa Luzon. Pero kapag nanalangin, the prayer of the righteous availeth much. Kapag tayo pong lahat ay nanalangin, kaya pong iiwas ang Panginoon yan. Kaya pa nga niya pahintuin yan eh. Kaya niya pahintuin yan. Bagyo lang yan. At kaya pong tunawin ng Panginoon yan sa isang iglap lang. Kinakailangan lang kasi tayo po lumapit sa Kanya. Minsan, hinihintay lang tayo ng Diyos na lumapit sa Kanya eh. Kasi minsan, inuuna natin pera, trabaho, negosyo. Minsan, nakakalimutan na nating tumawag sa Diyos. Subukan natin, tingnan niyo, subukan natin mga kababayan, magdasal tayo sabay-sabay, panalangin natin ating bansa. Yung bagyo na yan, kaya niya yung lusawin sa isang iglap. Maniwala po kayo sa akin. Wala pong imposible sa Diyos. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.